Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Si Atty. David Alito, nakilala na ako noon 13 years ago. Tumutulo sa akin na Islam. Yung Napoles, no? Islam. Kami po ang napulga sa bilyon-bilyon na away ko. And that was 13 years ago. Akala namin ay magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Yes. Ngunit makalipas ang 13 taon, yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasa block tayo sa mas mabigat na problema. Napanood natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin natin. Pangit. Mas maganda pa wala. Nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay kasamahan ni Orly Gutesa. mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo
ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Yes! 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 Ito pala yung ano. Grabe, ang dami. Natawag ko po isang Mga kasamahan ni Oli Gutierrez. na Pilipino, Ang dami. si Bernard Tube. Si Ross, matanda na ko. Si Rosbert Waupan. Si Benny Gulontate. Si Johnny Goodwan. Si Rodante Orbilio. Rainy Boy Julian. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Ito Romeo pala yung ano. Grabe, ang Romel dami. Bobares. Mga Neil kasamahan ni Oli Navidad Gutierrez. Jr. Ang dami. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cabiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gugban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron sila Ito pala yung ano. Grabe, ang dami. kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno Mga at kasamahan meron ni Oli silang Gutierrez. pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag po po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay pwede natin ilarawan sa prosesong ito. Marami Ito pala yung ano. pong Grabe, ang dami. contractors sa buong Pilipinas Kasamahan ni Oli na Gutierrez. napromesahan ng proyekto Ang dami. at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City.